nais kong pabulaanan. May ibang nagsasabi pa rin na wala raw sa kustodiya ng Czech Republic ang ang accused na si former Congressman Saldico. Sinagot ng Department of Justice o DOJ ang mga espekulasyon na hindi totoong naaresto si Zaldico at nasa kustodiya ng Czech Republic. Sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, kinumpirmaan niya ng Czech authorities na may intervention pero walang pag-aresto o detention. Sabi naman ni DOJ Secretary Frederick Vida, may notice na natanggap mula sa otoridad ng Czech na nagtatanong patungkol kay Ko. Yung sa PCT notice, di ba, na basically nadito si Mr. Saldico, baka may arrest warrant, may ganong notice di ba? Na baka yung mga miyembro ng UNCAC ay kilala itong taon to, baka may international arrest warrant tungkol sa taon to, may ganun sila. Diba? Kung wala naman sa kanila si former Congressman Saldico, ba't sila magtatanong? Dagdag pa ni Secretary Vida, sa katunayan pupunta ang delegasyon ng Pilipinas sa Czech Republic sa linggong ito. Kasama ng DOJ ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC at ang ambassador ng Department of Foreign Affairs na nauna na doon. Yung pagbiyahe ng isang Secretary of Justice ay pagpapakita at pagpapatunay kung gaano kasidhi ang kagustuhan ng ating pamahalaan na mapabalik siya. Bahagi ito ng utos ng Presidente na iproseso ang pagpapauwi sa Pilipinas kay Ko na nahaharap ngayon sa patong-patong na kasong kriminal at may aktibong warrant of arrest laban sa kanya. Ang delegasyon ng Pilipinas ay makikipag-usap sa gobyerno ng Czech Republic at alamin ang mga mahalagang requirement. Kampante ang DOJ na mapauuwi si Ko sa Pilipinas bagamat wala silang ibinigay na timeline o panahon kung gaano katagal ito mangyayari. May opsyon na anya ang gobyerno kung papaano mas mapabilis na mapauuwi sa bansa ang dating mambabatas. Kabilang na rito ang deportation dahil nga walang extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic. The Philippine government is exploring all available legal processes to bring him back. Okay? As to the definite mode, it will still be known in the coming days. In fact, the President has mandated me to form a team. Actually, I will be heading a team. I'll be leaving soon, very soon, no? Dagdag pa ng DOJ, maaari rin na dumaan sa tinatawag na International Committee na batay sa kagandahang loob ay ginagalang ng isang bansa ang batas, desisyon ng korte ng ibang bansa. Paliwanag ng DOJ, tulad ito ng ginawa ng Indonesia kay Alice Go na ibinalik sa Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.